meta picks. They know what it takes to win. And I feel like it is an opportunity for TLPH and FCAP to get that. Team Liquid Philippines, ibabalikan natin. You need a sweep para dalhin ito sa tiebreaker. Meanwhile, para naman sa kupunan ng Falcons AP Bren, isang laro lang. All you need is one game to get the upper bracket spot. Nakakuha na ng assassin dito ang Falcons AP Bren. Kansisi will be on that Hayabusa. And katot-katsa agad yung kasama dito ng Hayabusa. Go either on the XP and roam, pero napakabilis. Ito yung blitz draft ng TLPH na miss ko to. Yung talagang naka-ready yung sagot. Oo nga eh. Pwede na nga silang kumuha dito ng TIG kung gusto nilang hindi magkaubusan ng hero para kay JP. Kasi last week, alam mo, naalala ko, hindi pala last week nung Friday, tinanong ko si Ogwen. Sabi ko, parang hindi kita nakikita mag-chew. Tapos later that night, nag-spam siya ng chew sa RG. Sabi niya, nag-chew pa rin naman siya. So malay mo, dito sa game natin na to makita yung chew na yun. Okay, Moskov. So, up for grabs, yung Cho or Tigreal for FCAP. Pero ang problema kasi dun kapag kinuha nila dito, marireveal yung role nung Gatot Kacha. So pwede lang sagutin yun for the side of TLPH. Pero limited na rin naman na yung pwedeng ilabas dito ng FCAP. Dikit yung win rate to. Grabe. Parang sobrang init ng laban na to kasi nandun tayo sa punto na alam natin and nire-recognize natin yung strengths for both of these teams. Pero ngayon, sa tingin ko, pwede na din silang kumuha ng either gold lane or mid lane. Kung mid, pwede na nilang kunin ng Valentina. Pero Harith ang kukunin muna nila sa birthday boy. Medyo ignored din talaga si Edith for the past few series na napapanood natin dito sa week number 8. But specifically with the Harith pick-up, medyo tempting na kunin dito yung Edith for the side of TLPH unless iban to ng FCAP. Pero may mga may mga extra layers of answer pa na pwede manggaling dito from TLPH. Number 1 dyan yung Kaja ni JP. Yes. Na kahit mag-purify dito si Super Marco, sagot pa rin ng Divine Judgment, yung suppress na meron siyang hawak dito para mahuli nila yung Harith. Pwede na din nilang iban, no? Yung Kaja intake for TLPH. Kasi considering na pagpasok ng second phase ng draft ng picking, mauuna si Ogwen and ang Falcons AP Bren na pumili. Pero Valentina will be banned out by Falcons AP Bren. Oo, parang ano to paunahan sa Paramis Usually yung mga ganyang gano'n ng FK pag nagtatanggal sila ng Valentina, may Paramis na kasunod yun eh. Pwede pa rin namang hindi pansinin ng TLPH yung okay, never mind. Binan. Kasi may ano pa naman may Lilia pa rin naman. Pero still, respeto pa rin from TLPH. Yeah. Yung respeto na to na pinapakita ng Falcons AP Bren ay pwede din namang maging response ng TLPH na again, kunin yung Louis coming from Sanji na so far in the last few weeks of the regular season sobrang nagiging effective. Yeah, kaso nakaban. First phase. Ayun. Talagang ano yan, maximum respect. Diba? Kung may maximum effort, may maximum respect. Ano yun? Pinay-AI si Pando ba yan? Si Pandora ba yan? Si Pando nga. Oh, grabe yung mga ano natin. Juma German tilt to. Aurora Vexana for Falcons AP Bren. Yeah. Or pwede din naman lang kunin pagpasok ng second phase ng draft. Pwede rin yung, actually, kung mauuna nga yung FCAP dito sa, sa Vexana or Lilia, na tinanggal ni Edith. Magandang response coming out from FCAP. Mauuna sila sa Lilia. Yeah. Lilia or Vex. Unless gusto nila i-try ulit yung Eve. First time nilang ginawa yun, it was versus TNC. Unfortunately, natalo sila sa laban na yun. But TLPH, they decided to go for the Terizla ban para wala yung additional knock-up na pwede manggaling dito from the side of FCAP. Juicin? Vexana. Yeah. With this Vexana pick coming from a few, I think a possibility ay Aurora for TLPH or even the Juicin. Nandun pa tayo sa punto na yun kasi merong Gatot na pwede niyang buhat-buhatin lang din naman. And for JP, open pa din naman yung TIG. Open TIG, Kaja. Fast! Oh, that's a really good answer versus the Hayabusa and the Harith. Pwede nilang tayuan yung mga ultimates dito ng FCAP. And Arlot, mukhang Kalidro. Khalid, Rome or Arlot Rome, parang yun lang yung... Siyempre, yun lang yung possibility. Yun lang yung magpapalit. Depende na siguro sa last pick ng FCAP. Yeah. No? Pero again, open ang Tigreal for Ogwen. Ganda rin kasi yung mga, or show, ganda lang nung idea nung Tigreal dito, mahuhuli ka agad nila yung Julian. Also the same thing with Cho, pero they go for the Tigreal, talagang team fight. Kasi may kakombo din siya with the Avatar of the Guardian. Yes. So ngayon no, yung ayan nga, Rome ang magiging posisyon ng Khalid. But then with this Tig pick, ang daming nasa-set up for Falcons AP Bren na pwedeng mauna siya sa implosion tapos bagsak ng EG Boy at saka mag-Avatar of the Guardian. Namiss yung EG Boy Pero again, looking into the draft of Falcons AP Bren, no, hawak nila yung Harith dito. Momentum is gonna be on their side. Lalo pat winning lane matchup dito sa Super Marco. But it is all gonna depend on how TLPH moves around in the early game as well. Kapag nakakuha sila ng snowball or na kahit konting momentum lang, pwede sila mag-transition into the mid game na lamang sila. All the Bees need is one game. A sweep is needed by the Cavalry. It's up to them. Casters, paso.
Prime time, kaya naman talagang mainit na laban ang ating matutunghayan para sa unang game between Team Liquid Philippines and Falcons AP Bren. Isang puntos lang ang kinakailangan ng mga Bees, pero hahayaan ba yun ng Cavalry? Alam mo sa mga moments na ganito talagang mananalaytay ang adrenaline rush. Yes. Adrenaline rush ang magbibit-bit sa'yo sa mga bagay na hindi mo inaasahan na kaya mong gawin. Probably, ganyan ang tumatali ngayon Oo. sa ating mga manlalaro. At saka, alam ba yung pakiramdam ko sa naging draft naman natin, ay nakuha naman nila Yes. parehas kung ano yung mga gusto nila. Yung idea na gusto nilang patakbuhin dito sa game ay nakadepende na lang talaga sa execution. Kumbaga. Oh, lalo na dito sa Zas kasi napakatagal natin na hindi nagamit or nakita si Zas actually. And it's something na kailangan nating abangan kasi paano kaya magiging base na leader ng TLPH? Paano kaya mapuntahin ng FCAP? So ang dami mga questions ngayon na tumatakbo sa mga isipan natin. Oo, tsaka napaka-crucial ng mangyayari for the first few minutes kasi kaya ka na nasabi ng ating Infinix game tambayan ay mabilis ang transition ito possibly for Team Liquid especially para talagang magtuloy-tuloy lamang sa kung ano man ang ma-establish nila. Kung makapag-snowball man dito ang kanina nilang mga yung lineup na meron sila. And talagang aasahan mo yun sa kung ma-execute ba ito ni JP na nakaka-lead room, di ba? Oh, and speaking of, may milestone pala tayo. A milestone for the Idol. FCAP of you is the first player to play 500 games Wow. in MPL Philippines. 500. So, parang talagang Nakasalumbaba yan. sa ilang season na talaga na yun. 500 games. So sobrang dami na parang subok na ng panahon. Ganon din naman sa mga ibang players pero 500 sobrang dami nun. Hanggang mga ilang grand finals ba? Hanggang mga ilang naka-game 3 ba? Ang mga nasaksihan mo. Di ba sa tagal-tagal din. Pero ngayon at magbabalik tayo na napakatahimik muna na nakikita natin na aksyon. Pakiramdam ko ay parang tutunan natin ng pansin kung anong mangyayari sa turtle pa. Pero pwede din kasi pwede sa turtle pwede din magkapilitan na agad sila dito sa may top lane. Depende yan kung merong magiging impatient pagdating dun sa setup lane. But we can see na si Ogwen ay konting-konti na lang mag-level 4 pero nagsusunod na agad. Ayan, nag-level 4 na. Anytime pwede yan mag-implosion pero hindi yata mabibigyan. Uy, Implosion against Sanford tas merong kill para dito kay JP after guard siya naman sa pagiging top easy. Ang pinapon siya dito sa TLPH. Makakapag-sustain. Meron nga palang revitalize pero nagdoon yung area ni Sanji. At last minute yun na talagang nag-regen si Daddy JP. Pero Sanford dito ay mahanap yata ng kaya TV kaso hindi pa tapos ang TLPH. Oo, akala nyo it's over. Meron pa kaming pwedeng ibigay ng mga skills to TLPH ngayon. Lamang at mainit yung ating Sansan doing during that time. Oh. And si Bio ay kumakapit na lang talaga para makapag-clear ng minion wave. During that moment, meron din kasi ng gold at saka XP. Or Oo. gold pala yung ma-spawn ng isang Zax. Malaki pa lang na po-provide talaga dito nung nagiging mga placements ng spawn ni Sanji kasi alongside JP ay talagang nakakapag-establish sila ng napaka-agresibong pang-zone kontra sa Falcons 18 rin. Napansin ko nga kanina, kahit pa man nakapag-level 4 na rin si Ogwen, kailangan niya kasing puntahan Nakaharap pa kung saan man siya magpepwesto at mag-a-attempt ng setup. Hindi naman niya agad-agad na force or nagamit yung energy niya. So now, ay clearly, medyo kontrolado ng Team Liquid Philippines yung early stages of the game. Oo, tsaka parang lahat mga pwede nilang i-poke kanina, or pag meron silang skill na pang poke, ginagamit nila, tsaka naglaland against FCAP. So lahat ng mga lanes natin ngayon, or lahat ng mga lanes ay crucial muna dito kung paano magiging backup nila on other areas sa ating laban. And we really have to commend yung vision na binibigay din ni JP ngayon kasi mas angat siya pagdating doon sa river. So parang medyo maiilang ka kung ikaw yung FCAP, baka mamaya biglang may ibang mga players pala ng TMPH yun ang na around the area. Kaya nga sobrang libre na rin ni Benny na parang nakaka-double lane lang siya. Ay! Pero mahahanap pa siya doon ni Kyle TZ. Hindi na maipagpapatuloy yung Shadow Kill. Oh, parang i-force lang muna daw yung Purify. Yes. Just in case. Although, we'll see kung magro-rotate doon ang FCAP sa lane ni Benny Cutie dahil wala nang Purify. And 15 seconds doon sa may pagong natin. And napakaganda tignan na sobrang kalmado ng mga players. Pero ito, hindi kalmado to. Kasi nag-set up, ginamit pa yung flicker doon sa may gitna. So, RTZ will 2-0-1 para dito sa ating laban. So kung sinabi mong kalmado, tapos sabi ng Sansan Duo, hindi. Ayaw namin maging kalmado rito. Bigla ang pitas para kay Kapitan. At ito yung zoning pero may implosion play. May pagpasok kay JP during that time. Pero makuha ng TLPH, by the way, yung turtle open, medyo mawala ng buhay doon. Ito naman si Sanford, slash, baka totoo yata yung sinabi niya. Maganda yung gising niya. Pero ito napagandang after the guard siya para kay Flap PC. Hinahabol siya ngayon ng mga players sa TLPH, mawala ng buhay, medyo makunat, pero hindi. Ganon, nakunat sa 4 na miyembro ng TLPH. Naniniwala na rin talaga ako na maganda ang gising ngayon ni 4D. Ibang klaseng laruan ang ipinapakita
niya gamit itong Arlot na parang sobrang kasabayan nung hindi natatakot lumalim, mag-place lang ng mga spawn, tsaka na talagang mag-desert tornado na si JP. Kaya parang, kung ikaw si Carl TZ dito, parang ilan na lang yung iisipin mo pagpapasok na eh. Oo, parang alam mo na ilan sa mga players din ng FCAP ay napoke na or alam mo na kung nasan yung mga kalaban mo. Pero ngayon na lamang ang TLPH parang hinahanap pa yata ng FCAP yung kanilang tempo. Yep, actually isang magandang implosion play siguro na well-timed kasi tricky siyang gawin considering na naka-purify pareho si Benny Cutie tsaka si Sanji. Pero the moment naman na meron silang isang patanggal na crucial na member dito ng Team Liquid Philippines, parang hindi naman na magdadalawang isip dito. Kasi ang Black TZ, na sige, amateur of Guardian ulit tayo. Pero speaking of, parang nabe-first down agad dito si Black TZ. Oo, by the way, meron sustain na gagamitin doon. Ginamit na rin yung Eternal Guard. Pero tinan natin kung mabibigyan ba si Benny Cutie biglang dumating. Apat na players dito na FCAP nasa may top lane sa Sanford. Ang kanilang makukuha. Here comes JP dun sa likod. Samahan mo pa ano pagpasok ni Sanji dun sa kanyang nag-dark spawn. Kaya naman, patay din si JP nung time na yun. Parang naiwan doon sa may gilid. Meron pang dumating na isa at ito dumating na rin si Super Marco. Kaya naman, magiging shutdown laban kay Sanji. Parang sabi ni Super Marco, kanina pa ako hindi nakakasama eh. So ngayon talagang sabi niya, hindi, susunod na ako. Pero si Benny Cutie ayaw yatang tumigil kaso na Sacred Hammer at implosion bigla. Kaya naman nabawian din siya doon ng Falcon safety friend. Parang hindi natapos yung teamfight natin sa may top lane. Kaya Sobrang nga. daming nangyari nung time na yon. But still, TLPH ay lamang pa rin pagdating dito sa gold. So probably ay itatry na kuhanin at the secured own ng FCAP this time around. Pero look at the zone na naman. Parang si JP din ay maganda ang gising kasi talagang dumadive sa ilalim ng tore. Anong oras kaya yung naging gising Para dito? ganun din ganun din ako matutulog. Kaya nga parang yung alarm ko, doon na talaga siya isi-set up muna. Pero sa ngayon ay yun nga, hindi nila binibitawan. Even though maganda yung naging pagkaka-pick off doon ng Falcons AP brand kay Benny Cutie. Kasi kanina pa sana naging safe at protectado talaga itong gold laner ng Team Liquid Philippines. Pero ito na muna ang gusto natin abangan kasi pumasok na naman si JP. O zone niya dito is gonna be Ogan and even Q. Habang si Flap TZ gagamitin. Uy, hindi tumuloy. Akala ko itutuloy niya yung kanyang ultimate nung time na yun. But yeah, yung turtle natin ay sinisimulan at i-reset dito ng side ng TLPH. Dumating na nga mga players ng FCAP. Ako sa may bottom lane, look at Benny Cutie. Sumisipat lang ng tore. Objectives pa lang kanilang gustong gawin. Oo, tsaka buhay pa rin dun si Sanford kahit na nakapag-OG shadow kill. Na rin dito si Kyle TZ. So mukhang hindi na muna mag-attempt or not unless talagang magtangka si Kyle TZ na pumasok at mag-contest pa. Pero mukhang eto naman na ang ibang mga members ng Team Liquid Philippines na sisiguraduhin kontrolado nila yung espasyo. Kahit pa magkahiwalay na dito si Sanji at si JP, sarili lang sila ng trabaho. Sobrang ganda nung term na ginamit mo dito na sari-sariling trabaho yung TLPH kasi si JP nagsusunod dalawa. Parang pinaka-target niya is si Few. Oo. Kasi magkatabi lang si Few tsaka si Owen kanina pero hindi talaga niya tinatanan si Few nung time na yon. Even si Sanford and even Sanji parang kung sino naharapan. Narinig natin yan sa isang mic check kanina, naharapan lang kung sino nasa harap, go. Oo, tsaka parang kanina si Sanji, ang hinahanap pa nga niya or ang sinasabi niya haharangin niya ba ay si Kyle TZ. Ganung level na ng tapang ang nakikita natin mula dito sa Team Liquid Philippines na so far talaga ay kahit pa sabihin mong panalo rin doon sa mga objectives, ay maski sa kabilang lanes. Grabe rin ang ginagawa rito ni Benny Cutie para isiguro na all around ang control ng Team Liquid. Sobrang kabisado, ibig sabihin ng TLPH din yung mga kaya nilang gawin pagdating sa teamfight kasi parang no pressure din kay Benny Cutie na maging part ng teamfight. Kaya nakakapag-split push. So meron ng golden staff, medyo tahimik pa. Yep. Yung laban at actually parang wala talagang yung 5v5 Wala na nga eh. teamfight kasi may sarili nga munang trabaho Oo, pansin yung mga mo. players natin. Pansin mo parang ano pa eh, no? Medyo Parang kalmado pero parang hindi. kahit may nangyayari, hindi naman siya yung isang bagsakang medyo talagang kailangan mo munang antabayanan ng bawat kaganapan. Pero at very least for Falcons AP Bren, ay marami silang mga posibilidad na talagang hanapan naman ng oportunidad na balik rin ito. Again, sinabi nga natin, hindi lang naman kasi yung implosion yung magiging factor dito. Yung magagandang pagkakasunod or follow-up dito na may provide ni Few and isang well-farmed na Super Marco. Oo. Yan ang mga titignan natin kasi hindi rin naman nagagalaw pa si Super Marco. Kasi nakita natin yung mahabang teamfight sa may top lane kanina pa nag-on. Yung potential sa teamfight. So pokes na naman para dito sa ating dalawang kupunan. Mga poke lang yun eh. Tapos mamaya pagka may medyo tumagal sa poke na ginagawa nila. Tsaka magkakabigayan itong dalawang teams natin. Ito na, nakita ni Cal TZ si JB. Ginamit yung shadow kill. Pero Raging Sandstorm para makatakas. At hindi nga siya, sabi niyo, hindi talaga region, out lang talaga ang gagawin dito ni JP. So, kanya-kanyang resources na naman ang nawala para dito sa magkabilaan nating kupunan. At sa itinahimik at ikinaingat ng ating mga kaganap ay Lord na pala ang ating pinaglalabanan para dito sa dalawang teams natin. So, ganun lang kakalkulado yung mga gustong gawin ng Team Liquid kasi nasa kanila na yung advantage. Speaking of kalkulado, mamaya kalkulado na rin ni Benny Cutie kung gaano kasakit yung mga sibat niya sa mga players ng FCAP. Dadating na nga dito maging parte na ng ating teamfight. Sanford makakakuha ng kill. Ginamit pa nga
yung ultimate doon ni Sanji para ma-zone out yung mga players ng FCAP. Kasi ang final slash doon ay si Few, pero hindi siya yung pinalo-upan. Yung ibang mga members na nasa kabilang parte, na nahiwalayan na nga rito ni Kapitan. Pero yun na yung implosion play na sinasabi natin. Talagang saktong-sakto. Ginamit ito na guard. Ito yata yung counterplay. Pero si Few patay pa rin sa kamay dito ni KRTC. 3-0-3 na. Dito si Carlito the Great. Parang nag-aantay pa at naghahanap ng ibang mga pwedeng kuhanin laban sa FCAP. Grabe yung mga sinabi nila sa face-off natin. Ano, parang nakikerry over ba yata na ipapaalala raw ni Carlito kung bakit siya iniidolo ni Kyle TZ. Oo nga pala, talagang sa palag talaga nagsisi. Kung kanina sa draft yung simula ng laban, ngayon sa palag pa lang simula na ng laban. Grabe, sabi nga ni Kyle, huwag mong kalimutan na idol kita. Ganun lang muna ang magiging kasagutan kasi hinihintay pa naman ng Falcons AP Brain yung tamang oras para makahanap dito ng magandang counter-engage kontra sa Team Liquid Philippines. Kung sa nakikita kasi natin ngayon ay talagang objectives muna ang gusto nilang unahin, ang gusto nilang i-maximize with just this level 1 Lord na nasa kanilang mga kamay. Sobrang aggressive kasi dito ng ng ginagawa din ni JP. Parang every time na meron tatalon, tapos sundan mo pa na parang meron pang magtatahi. Oo. Na saan so ang daming kailangan i-take note or kailangan isipin ng side ng FCAP bago sila mag-go for a counterplay para madedepensahan by the way ng FCAP. Yung Lord is sa may bottom lane pero nangalahati yung buhay ng kanilang inhibitor turret. At saka sa lahat ng madalas naman nating nakikita, level 1 Lord, eto na yung Ay. parang sulit na pwede mo talagang sabihin kasi ubos lahat ng outer turrets na meron dito ang Falcons AP Bren. At kung titignan pa lang natin yung goal difference, halos yung junglers and gold laners natin, halos tig-2K. Yung mga tinitignan natin ang kalamahan, pero Ogwen, may mahanap pa siya rito. Okay, naghahanap ng perfect timing si Ogwen pero ang lagkit ng Ibis dito. At may kita natin si Club PHC na magiging target na sa TFPH. Habang si Sanji naman nakapagsunod na naman ng players pero si Sanji magiging target, buhay pa rin. Nandun si Benny Cutie para mag-deal ng damage at lumalaki na ang kalamangan lalo ng Liquid PH. Gusto ko lang sabihin na nung nilalapitan ni Ogwen si Sanji, lumapit pa lalo si Sanji sa Falcons AP Bren. Sabi niya, ilalapag ko dito yung Dominator's Descent. Wala makakapigil sa akin. Hindi ako natatakot kasi may Purify nga naman din siya Oh, doon. nagulat ako parang nung tinitignan natin yung mga players ng FCAP kanina, si Ogwen parang medyo nandito siya sa may bandang gitna pa. Oh. Tapos biglang si Sanji nandun halos sa may inhibitor turret ng FCAP. So, siya talaga ba ang taga-harang ngayon na pwede mong sabihin? Pwede, kasi parang wala din pang burst doon sa ano niya, sa Wala spot niya pa. just in case na gamitin niya yung Dominator's Descent. Grabe dito ang presence of mind na ipapakita ng Team Liquid Philippines. Kanya-kanya na na isasabuhay ang pagsasari-sarili nila in a good way na sobrang nagiging rewarding para dito sa kung ano mga gusto nilang i-execute for this game. And looking at our community prediction, may kalamangan pala for Team Liquid Philippines. Oh, very very interesting to para sa TLPH. Pero kitang-kita naman na yung 53% na nag-predict na TLPH ang mananalo ay probably tumama para sa game number 1 dahil 8.6k gold lead. Yes, kaya ito panigurado ay iingatan ng Team Liquid Philippines sa abot ng kanilang Aray! makakaya. Ang hirap pang gumalaw dito kung ikaw ay isang roamer tulad ni Ogwen kasi sa ayaw at sa gusto mo, minsan mabababaran mo yung damage ng spawn. So medyo malulow ka na talaga. Pero nandoon yung attempt nila si JP, nagsimula, pero teka lang! Ay! Implosion para dito kay Ogwen. Patay na nga si JP. Ito na yung counter set na inaantay para napakitang final slash para dito kay Sanford. Patay pa rin si Ogwen. At bigla na nga dumating si Benny Cutie. Ang sakit ng mga critical damage. Pero masakit din yung mga shuriken dito ni Kyle TC. Patang nawala for Team Liquid Philippines. Pero nasa kamay nila, nakuha ni Carlito yung Lord. Pero hindi na yata muna nila masasamahan ito. At doon mo nakikita na unti-unti lang talaga. Dahan-dahanin lang ng Falcons AP Brand. Balikan natin ang ating Infinix Instant Replay. Okay, so maganda sana yung Winter Crown pala dito ni JP. Pero nahigop pa. Tumama eh. Oo, nagkaroon din ng implosion dito for Ogwen. Benny Cutie was there, pero parang si Pew nakatayo lang pala, nag-aabang siya ng mga... Hindi wala nakapansin kay Pew, kaya nakapag-press pa siya ng mga players. Pati si Kyle TZ actually dito, hinintay niya lang yung tamang pagpasok with the quad shadow para talagang si Benny Cutie na nag-spear of destruction na nag-attempt pa sana humabol ng mga kills. Hindi niya asahan na si Kyle TZ ready pa pala na sumagot dito para sa kanya. Pero doon mo naman makikita na deny or nakuha ng Falcons AP Bren yung gusto nilang pang-delay kasi hindi na nakakuha pa ng inhibitor turrets ang Team Liquid Philippines. So, iingatan na yata nila ngayon yung mga paulit-ulit na ginagawa nila. Sige, medyo lalalim si JP pero kapag ka nag-counter-engage ang Falcons AP Bren, mag-all-in na kasi sila. Dapat ready na rin sila doon sa mga pang all-in. Parang nung time kasi na yun, parang magkahiwalay. Ito na yata yung all-in set
set up play. Final slash para i-DDA. Nandito na after the Guardian. Owen is down. Habang si Black DC mabubuhay pa rin. Si Sanji medyo napalalim ng time na yun. Pero ang lagket! Carl Tizeo with a monster kill. At tatlong patay para sa side na FCAP. Si Sanji lamang ang nawala for Team Liquid Philippines. At kahit na gusto mo nang maglakad papalayo, mararamdaman mo talaga yung lagkit eh. Oo, masasabi mo na lang talaga ang lagkit. Ang hirap tumakas, masakit. At kita natin na parang magiging masakit din para sa FCAP pag nasira yung Torres sa gitna. Naku, nahati yung OG Shadow Kill. Kaya naman wala muna mag-first down for Team Liquid Philippines. At iniisa-isa na nga nila ang mga natitirang inhibitor turrets ngayon ng Falcons AP Bren. Pero tamang disiplina lang din. Kasi malayo na yung wave dun sa bottom lane. At saka nararamdaman naman na nila. Teka lang, umabot yung final slash! Grabe naman talaga. Akala din kahit isisave na siya, pero ginamit ni JP ang kanyang flicker. Few as well. Ano ba, flicker out na. Habang sa may matagilid na hanap nila si Kaltisi, nahati na naman yung land of Dawn. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Pero makakatakas ba nga si Kaltisi nung time na yun. Pero JP, kapalit ni Kaltisi, TLPH, talagang agresibo na. Napakalaking bagay nun. Roamer kapalit ng jungler at this point in time na pa 18 minutes na tayo sa ating laban. So parang tansyado rin ng Team Liquid na meron pang natitirang shadow doon. Sige, go, i-flicker mo na. Flicker ranging Sandstorm, JP, para talagang ma-force natin yun. Kasi sakto nga naman, malapit na yung susunod na Lord Objective. So basta makontrol na naman nila yung area na ito. Makikita na naman natin yung ganoong klaseng agresibong laro from Team Liquid. Oo nga, tsaka ano sila, parang kahit saan dumaan din si Sanford, pag feeling niya, final slashable. Final slashable. Pina-final slash niya agad. Parang hindi ko rin in-expect kanina na mahuhuli niya. Ako Si din. Kaltisi nung sa silip dun sa may purple buff. So ano na to, pulsuhan ang labanan. Yes. Para sa dalawang teams natin. Pag nagkaroon na maganda pasok kay Black TC, why not magkaroon din ng implosion para kay Open. Yun na napipigyan kasi ng TLPH. Kaya ito ay isa sa mga paliwanag kung bakit hindi mo gusto masyadong katapat ang Arno bilang isang assassin jungler. Dahil Ay, sa ganitong ano ba? mga klase ng posibilidad at si Owen pa nga yata yung gusto nilang unahin. Napaka-low na niya. Maging si Flap TZ rito ay napagamit ng Oo, Revitalize. ito yung mga sinasabi natin na kahit saan nga gusto mag-final slash ni Sanford, parang dumidikit talaga Ay. mala magnet yung kanya spear. Pero Lord, kanina mapupunta, pero implosion. At hinahanap na nga yung mga players dito ng TLPH. Sanji mamamatay, pero mapupunta pa rin sa kanila yung Lord. Habang mawala ng buhay, eto na, si Super Marco, nararamdaman na natin yung damage niya. Pero dito rin, si Be, ni QT, mawala na Eve, Mortality, Cartis, and even JP. Grabe, masakit na rin pala yung Eternal Guard dito ni Few. Pero maski si Few ay nahanap dito ng Team Liquid Philippines. So nawalan sila ng dalawang miyembro. Sansan is down. Pero nasa kanila na naman yung Lord. Madedepensahan kaya ito kasi wala naman yung dalawang miyembro ng Team Liquid. Pero Falcons AP Brendan, kulang sila ng dalawa. Oo, tingnan natin kung paano nalilikuin. So dito sa may taas nila papadaanin. At napadaan na nga yung Raging Sasser din ni JP. Pero implosion naman para kay Owen. Nagkapalitan ng mga skills. Pero hindi daw pwedeng hindi na naman na sila FCAP. Pero sabi naman dito ni Super Marco, free hit lang. Kenteng lang. It's gonna be a shutdown na makakadepend sa mga dito sa Lord. Isang matagumpay na depensa para sa Falcons AP Bren na pinangunahan ni Super Marco na by the way ay 9-1-3 ang kanyang current standing. So buhay pa rin ang mga Bees. At eto na yung moments na alam mong nakakaipon na talaga sila ng damage. O, tsaka napapaliit na rin yung kalamangan dito ng TLPH kanina around 7K, 6K, pero 3.4K na lang, pero 20 minutes almost close to equilibrium. Yes. So kailangan maging maingat na ngayon ng TLPH dun sa mga setup plays nila. But for FCAP talagang kapit lang at kuhanin ang mga pwedeng kuhanin. Yes, kaya naman ngayon, sisiguraduhin ng Falcons AP Bren na yung napakagandang depensa na yun ay masusulit nila. Maski ang mga outer turrets dito ng Team Liquid Philippines ay hindi na makakaligtas doon sa naging pag-angat at sa pag-unti-unting control din ng Falcons AP Bren sa mapa. So eto na tayo sa punto na nakuha man ng Team Liquid Philippines yung early to mid stages of the game as mentioned by our Infinix Game Kabayan, as mentioned by our panel. Ang Falcons AP Bren naman, nasa late game na eh. So mas libre na silang gumalaw at humanap ng kanilang mga targets. O, tsaka yung mga gantong moments, di ba pag late game, parang expect mo na is mga Lord team fights. So, yung gusto ng FCAP na magkakasama kasi meron silang implosion, meron silang Avatar of the Guardian. Oo. Ganon ang pangsagot nila. Pero ganon din naman for TLPH. Kailangan lang talaga mauna ulit yung mga final slash Yep. for Sanford. So, 21-16, ladies and gents. 21 minutes na rin sa ating laban. Huling nagkatagpo itong na ating dalawang kupunan. Huwag niyong kakalimutan na umabot tayo ng lagpas 30. Yes, 36 yata yun 36? 36 minutes halos ang inabot. So, paunahan na naman ba ito ng playmaking para sa Team Liquid Philippines at sa Falcons AP Bren? Kasi kung yung variant ng Team Liquid dito ay yung Raging Sandstorm Final Slash, meron kasi ditong Implosion Avatar of the Guardian. O, kanya-kanya na to parang tag team. Kanya-kanya na. Kanya-kanyang pagandahan na to ng pag-cover up nung next na magiging pagpasok
ng mga players. So ito na, Lord, ladies and gents, is now up at pwedeng kuhanin ng ating dalawang koponan. Okay, magkakakita doon si JP at si Kyle Easy. Raging Sandstorm ay nagamit na rito. So kahit papalo ay may informasyon. Ang Falcons AP Brent conceal play rin ha. Mula rito kay Owen. Mahanap niya yata si Sanford pero nandun yung Dominators na set. At nagamit na nga din yung Sacred Hammer para mapauna yung mga players. Si Sanji makukuha na. Nakikita natin ngayon na side ng FCAP. Sila naman ang umangat-ngat sa mga players dito ng TLPH. JB Halos wala na buhay. Few ginamit yung kanyang flicker para maabot sana yung mga players. Pero habang nangyari yan, si Very Cutie nakaabang lang doon sa may batang gilid. Mabibili na pauwi. So FCAP ngayon, naghahanap ng mga pwedeng kuhanin. Huli ka ngayon, sabi ng ilan, na magamit na ng Wind of Nature. Ito naman perfect time para makuha siya. Hindi na makakatakas pa. At godlike na si Super Marco. Tatlo ang wala para sa Team Liquid Philippines. Pero si Carlito, iba yata ang gusto niyang hanapin. Iba yung kanyang pinaplano. Pero dalawa ay makakauwi halos. At kita natin ngayon na sa side ng FCAP, dumedemensya sila. Okay, sino magsasabi na nasa nangyari sa middle lane? JP makapatay. Habang sa may top lane natin nawalan na ng mga immortality. Si Cardi, sinapatay na rin. And it is a wipeout para dito sa mga bees. Si Sanji ang unang makakabalik. At ang Falcons AP Bren ay maingat nila itong lalaruin. Lord pa rin ang sisiguraduhin makukuha ng Falcons AP Bren. At hindi nila i-risk na malaalanganin pa sila. Grabe yung nangyari sa moment na yun. Hindi ko na alam kung alin ang tututukan. Pero it was a leap of faith na rin Oo. for TLPH just in case na baka sakaling pwede sila mag-split push ng time na yun. Oo, tsaka kasi kanina, nung nag-conceal na rin dito si Ogwen, ang parang naging target na lang nila ay si Sanford. So nung na-force nila rito, nadala ng malapit si Sanford sa Falcons AP Bren, wala na yung Winter Truncheon possibility para dito sa kanya. So nagtuloy-tuloy na lang sila kasi bawas na nga ng isang major pang playmaking dito. At wala pang Raging Sandstorm nun. Etong nga si pala. JP. So parang na-consider na nila lahat ng mga posibilidad, kaya hindi na nang hinayang na mag-go ang Falcons AP Bren. Speaking of pag-go, ginamit nila yung Revitalize. Papasok pa dun sa may bandang taas. Mapafinals na si Ogwen, pero nagamit Sacred Hammer, merong implosion para sa kanila. Raging Sandstorm kay JV dun sa may bandang Gedli, pero mahahampas dito ng TC. So -1 ngayon ang TLPH, habang yung Lord naman ng FCAP ay nandito sa gitna. Madedepensahan pa naman yata ito ng Team Liquid Philippines kasi halos yung mga resources nila ay inubos na talaga doon sa moments na hindi pa naman nakababa ng sobra yung Lord objective. Pero alam yun ng Falcons AP Bren at hindi rin sila aalis basta-basta dito sa base ng Team Liquid. O talagang pressure compressor ang ginagawa dito ng FCAP. Habang yung TLPH naman medyo nako-compress sila sa kanilang base. Implosion sa may ilalim ng tore. Walang mahuhuli, and Sanford nagamit yung kanyang Winter Crown. So buhay pa rin dito si Sanford, pero yung tore sa taas ay makukuha na. Na ipilit ng Falcons AP Bren ang gusto nilang mga makuha at hindi kumonekta doon yung flicker final slash. Pero makakabawi pa rito ang Team Liquid Philippines. At bigla na nga lumundag si Sanford na doon sa may bandang ibaba para makadepensa. Mawala na immortality dito si Ogwen. At pipilitin na rin yung immortality dito ni Trap TC habang si 40 ang kanilang mapapatay. Penny-Cutie nakuha na rin. At unti-unting mawawala mga players dito ng TNPH. Pero sabi ni Cardi, sinalaban kami. Pero nalalaban na rin daw ang FCAP habang biglang mawawala na lang bigla. Dito si JP, ang huli na titira